Ka-tune in! Isa ka ba sa mga mahilig sa pagkain ng baboy? Naku, tayong mga Pinoy, para bang hindi kumpleto pagka walang pork recipe, no? Pero may bad news tayo eh. I'm sure, alam nyo na rin, ano? Na ang presyo ng baboy ngayon nasa 400 o 400 plus pa bawat kilo. Oh, no! Mahal, no? Yan eh dahil po sa ASF o yung African Swine Fever na nananalanta sa sektor ng babuyan sa ating bansa. Noong pong May 11, 2021, idiniklara ng Pangulong Duterte ang state of calamity sa buong Pilipinas dahil nga po sa kalamidad na ito sa ating sektor ng pagbababuyan. Kayo po ba? Magbababoy din ba kayo? O kaya baka may kamag-anak kayo na backyard hog raiser? Kumustahin nga natin sila. Paano ba sila makakabangon sa gitna po ng pandemya, sa gitna pa ng kalamidad ng ASF? Andito po ako ngayon sa Barangay Upig, sa bayan ng San Ildefonso, Bulacan. Alam nyo, ito pong San Ildefonso, ang isa sa mga unang tinamaan ng ASF noong 2019 dito po sa Bulacan. At maswerte tayo dahil meron po tayo makakausap ngayon na isa pong hog raiser, backyard hog raiser. 20 years na siyang nag-aalaga ng baboy. Masaya po akong ipakilala sa inyo. Ito pong si Kuyang Francisco Vicio, a.k.a. Pake. Pake, magandang umaga po sa inyo. Salamat ha, pinapunta nyo kami rito. Gusto ko lang sabihin pala, meron bang COVID dito sa area ninyo? COVID-free po kayo sa barangay namin ngayon. Aba, ay mabuti naman ano. Kayo po ba kailan pa nag-umpisang mag-alaga ng baboy at bakit kayo napadpa dito sa pag-aalaga ng baboy? Kasi po nung pinata pa po ako, nag-aalaga talaga ng baboy mga magulang ko. Halos doon namin kinukuha yung kibubuhay namin. And then nung medyo mahina ng nanay ko, ako na yung nagpatuloy ng pag-aalaga. Nung kaningningan ng pag-aalaga nyo ng baboy, gaano karami ho yung ilang ulo ho yung alaga ninyo? Yung pattern po namin, mga almost 40 plus. Tapos inahin nga namin, nabot hanggang sa 8 na, 8 inahin na. Intindi, no? Anong kampo yun? Anong lahi ang ano kayo? Di ba may durok, may landrace, may large white, yan yung mga... Parang po, durok lang eh. Durok. Saka maganda naman lahi ang durok eh. Magandang pumigi. Ayan, totoo. Malaki pigi nun. Matimbang siya. Oo. So, maganda naman ang kita nung panahon na yun. Nung panahon po na yun, pag kumita ka 1,000, malaki na po sa panahon na yun. Sa ngayon po kasi, pagka halimbawa, yung kulig, inawat mo 1 buwan, almost 10 buwan siguro, nasa isang kulig namumuna ka ng halos 2,000 hanggang 2,500. Namuna kang 3,500, ganito mo siya 5,000. Kumpara po ngayon, ang kulig ngayon 4,000 eh. Napakamahal, no? 4,000 hanggang 4,500. Ngayon, pinagbibili naman siya, umabot naman ng halos 8,000 to 10,000. Kumbaga, maganda sana, no? Maganda sana yung kitaan kung walang naging problema. Pero nung babalikan ko lang yung mahigit 40 ulo yung fattener po niyo, tapos may halos 8 kayong inahin, ano po yung mga naipundar niyo mula sa pag-aalaga po ng baboy? Dati po kasi, jeep lang kami dati eh. Nakapagpundar tayo ng kabilang adventure, hanggang sa nag-pick up. And then, tuloy ko po yung paghalaman uli. Nagpagulay po uli ako ng... naging pinasal po kasi ng gulay dito yung magulang ko. Pabiyahe ko sa Balintawak yun. Kumbaga, naisabay yung iba pang hanap buhay dun sa pag-aalaga ng baboy. Bibiyahe kami ng gulay sa Balintawak. Tapos ito naman, dun sa, mabalik po ako dun sa pag-aalaga ng baboy, gaano po kalaki ang naitulong sa inyo nun, sa inyong pamilya, sa pag-aaral ng mga bata? Malaki po naitulong dahil nga po isa sa pinagkukunan namin ng pangkabuhayan. Medyo may gulping kita at saka tuloy-tuloy. Ayun po isang sumabaybay sa pag-aaral ng mga bata. Napakalaking bagay. No? Tapos biglang dumating itong ASF. Doon na po doon po nagkaunting nalungkot ang... Nalipol po kasi yung inahin ko, halos natira lang, 3 na lang.
mula sa 8, naging 3. Laging 3 na lang. Oo. Buti nga po, may natira pa eh. Ikwento nyo nga sa amin yung experience yun nung paano nakarating dito sa babuyan nyo, yung ASF, at ano yung diretsong epekto, paano nyo naramdaman yun? Una po kasi yung mga, kung magpaalaga po sila, almost mga 300 heads, 400 heads, ganyan, sa buong upig. Una po sila nagkakamatay, minsan namamatay ito, 50 heads, 30 heads sa araw ha. Oo. O de medyo... Nabalitaan nyo na Dito yun. lang po sa tabi lang namin yun. Eh then, halos nalipol na po yung sila lahat eh. Oo. Ngayon, kami naman po ang tinamahan, mga backyard. Ang ginawa po siguro nung binibilang ko ng pagkain, naghahalo na rin mga antibiotics, siguro matitibay, kaya hindi masyado nang apektuhan. Pero ganoon pa po, hindi rin po nakaligtas eh. Oo. Nung sa inyo po, patay ba kagad yung 5? Paano nangyari? Sa una po siya, parang humihinga lang, tapos mahihiga siya, umiitim, para may lagnat. Hanggang sa, basta pinakalang na 2 to 3 days patay na. Nagiging ubi yung katawan. Oo. So mabalikan ko lang po, Kuya Pakiano, nung nakarating na rito sa inyo yung salot, halos nalipol din pala yung mga alaga ninyo. Opo, kumamatayan po ako minsan 8. Walang pati na, bentahin na halos siya kung mamatay. Tapos yung bagong panganak, ganun din, mga 1 buwan siya, mga 1 linggo lang. Talagang damay-damay po. Pag namatayan ka na isa, diretso na. So parang mayat-maya, naglilibing kayo? Hindi naman po may araw-araw naman. Araw-araw, parang ganun, ano? Parang sa isang araw, meron kayong... 2, 3, ganun. Grabe, no? May pagkakataon po kasi bibili ka ng kulig sa ibang lugar. Pagdating dito, patay na siya. Mga 1 linggo, may tama rin yung May pinilagyan. tama rin, no? Nangyari po sa akin yung testing ko, bumili ng 10 muna. Kumuha ko sa gawing San Miguel. Nalagaan ko siya siguro mga 2 to 3 weeks lang. Namatay rin lahat eh. Naisipan niyo bang talikuran na ho yung pag-aalaga ng baboy dahil dun sa pagdating ng ASF? Hindi pa rin po. Dahil nga dun unang-una, malaki na yung mga anak ko. Siya namang nakiking tagapag-alaga at saka yung mga pamangkin ko. Sa ngayon po, saan po kayo kumukuha ng feeds o ng inyong mga alaga? Ano po yung aming feeds ngayon, mga premix siya. Tinitimpla lang po nung kaibigan naming konsyal dito ng barangay. Nandiyan lang po sa tabi. Ang isang tulong po na nagagawa sa amin yung feed mill na yan, yung konsyal, yung pre-starter, gastos namin talaga eh. 1 buwan lang naman halos yun. Ang malakas kasing kumain ng baboy pagka mga 2 to 3 months na talagang halos yung 10 ulo eh. 1 bag lang eh, hindi kumakas 2 araw. Ganon ha? So siguro, sasamantalahin ko na yung pagkakataon, Kuyang, ano? Dun sa mga gumagawa mismo ng feeds, lalo sa mga malalaking kumpanya, ano po yung tulong na kailangan ng mga katulad po ninyong backyard hog raiser? Pwedeng katulad ko, pwedeng, sige, after 2 to 3 months na, pwede ka namin supplyan kahit na 10 bag o pagpautang mo sa amin kahit 30 days man lang, pwedeng 30 days lang. Kakayanin naman po siguro yun. Para lang mapaikot din yung punan. Habang may pandemic pa, no? At habang may ASF pa, no? So malaking tulong sa inyo kung gano'n ang magiging kalakaran. Malaking tulong po yun. Kakayanin ng bawat mga bakal dito na mag-alagang muli kung gano'n ang maging patakaran. Sigurado naman pong makakabayad kami dahil na hindi naman po kami baboy kausap. Pero alam ayos yun, ha? Nag-aalaga man kayo ng baboy, hindi kayo baboy kausap. Tao naman po kausap. Tama yun. Umaga, Maginoo. So pwede ba natin puntahan yung babuyan niyo? Sige po, pwede po. Sige po, tara. Baka malayo-layo itong lalakarin natin. Kaya naman, may lang hakbang lang. Ayun. So ito na pala yung may mga bibi pa pala kayo dito eh. Yan yung naninimot ng mga tapon na pagkain. Opo. Yan po yung inahinan. Ayun, yung inahin. Ito yung mga patiner. Opo. Medyo mabango. Oras pala ng... Opo, kapatid ko po yan. Ay, kayo po ba? Ang bihira. Yan, testing. Tama-tama pala eh. Pwede nyo na akong kuning boy eh. Baka matalansingan ka yan, mabango yan. Yan, nasa 2 buwan lang po yan. Kalaki, no? Ito po, bentahan na po ito eh. Ito, 2 buwan na po ito. Opo, dalawa. Yun, no? Puro punak lang po na Ligo ka. Tapos, ito naman. 4 months na po siya.
Bentahin na, naghihintay na lang pala kayo. Ayan, lagot kayo. Maaaring bukas, wala na yan. Oo, buti pala, inabutan pa natin tong tropa na to. Inabutan natin itong inahin. Ito yung mga inahin nila. Oh. Ang kampo, Paras puntos yan. ang inahin na baboy, mula sa pagkabulog, mga 110 hanggang 114 días yan. Kata nyo na. Magbababoy ako dati. Nagpapanganak ako ng baboy. Oh, tapos, at dentista rin ng baboy. Ayos ba? Nagpuputol lang ng ipin. Nagpuputol ng ipin. Kuya Pake, salamat ha. Tinuro mo ako dito ha. Okay lang. Ganyan talaga itsura ng backyard hog racing. Oh, naabuti na. Actually nga ito nga, kababagsak lang ito ng bagyo eh. Baka bumagsak uli ito. Bumagsak lahat ito eh, nung bagyong Ulysses na lahat. Pinatayo ko lang. Nako, sana makaba. Pero alam mo, meron akong good news sa'yo. Ipapakilala kita sa sigurado makakatulong sa pagbangon mo laban sa ASF. Okay po. Ito sasamahan ka sa laban, partner na walang iwanan. Gusto mo ba? Sige po. Ayan. Kaya lang, dahil sa medyo Ayun na ba? nag-iingat tayo ngayon, virtual lang din ang meeting ninyo. Parang online. Itutur kita online. Okay ba? Okay lang. Salamat, Kuya Pake. Thank you. Thank you. Sa ulitin. Mga ka-tune in, sa panahon ngayon ng pandemya, kailangan po nating tulungan ang isa't isa. Sabi nga, let's support local gaya ng ginagawa ng ilang pribadong sektor. Halika, samahan niyo po akong kilalanin ang isang kumpanya na hindi lamang tumutulong, kundi nag-aalaga pa sa mga local hog raisers sa pamamagitan po ng pagbibigay ng tunay na premium feeds. Ready na ba kayo? Tara! Welcome to BIMEG San Ildefonso, Bulacan Feed Mill! Ay, ngayon naman ay makakausap natin, makakahuntahan natin ang pinaka-bossing, yung plant manager ng BIMEG plant dito sa San Ildefonso, Bulacan. Magpapalakas ako ng konti sa kanya dahil sa bossing nga eh. Di ba? Papalakpakan ko si Engineer Reggie Andriade. Engineer! Salamat po sa pagtanggap niyo sa amin dito sa BIMEG plant. Welcome po. Pwede po bang alisin ko na muna at magkalayo naman tayo? Engineer, meron akong nakausap dito rin, taga San Ildefonso, Bulacan. Isa pong backyard hog racer, si Kuyang Pake. Sigurado ako ang BIMEG ay may maitutulong sa kanya dahil nadali din sila ng ASF eh. Oo. I'm sure dito sa area na to, marami din tinamaan, lalo dito sa Bulacan, Central Luzon. Central Luzon, O kaya, Kuya Pake, eto na meron na akong ipapakilala sa iyo para makaahon ka na sa sitwasyon, makapagpapabago ng buhay mo bilang hog racer. Approve? Okay. Sir, ano ba maitutulong ng BIMEG sa mga backyard hog racers natin na tinamaan ng ASF? Importante lang sa ating mga backyard hog racer na dapat ang ginagamit nilang feeds ay premium feeds. Dapat ito ay gawa sa manufacturer na maaasahan. At yung feeds na yon hindi yon magkukos ng sakit sa mga hayop. Oo. Dahil ang mga feeds na gawa sa hindi malinis na planta, minsan nagiging sanhi ng sakit, kagaya ng ASF. Ganun po ba? So, nagiging contributory factor din pala ang kung paano ginagawa ang feeds para magkasakit ang alaga natin? Ganun siya. Kasi kailangan malinis yung feeds na gagawin mo. Meron po akong tanong. Lagi nating nababanggit pagka BIMEG premium feeds. Ano ba ang ibig sabihin ng premium feeds? Alin po ba yung tunay na premium feeds, engineer? 4 na bagay yan para matawag nating premium feeds ang isang brand. Una, pinakamahusay yung formulation at yung performance pag kinain na siya ng hayop. Pangalawa, yung ginagamit na materyales, yung feed ingredient, kung tawagin namin, ay
high quality. Kumbaga hindi tinitipid at saka strict ang quality control. Tapos yung world class ang paggagawa. Yung mga State ganun. of the art yung mga yung facility at saka yung mga equipment. Tapos syempre yung trusted brand, kailangan 'yon. Dapat nagkakatiwalaan ka ng tao. Tapos matagal ka na sa industriya. Katulad ng BMEG, 65 years na. 65 years na. Senior citizen, pwede na pala lumabas eh, 65. So, kapag ka ito doon sa mga nanonood sa atin, hindi naman nagiging masyado tayong metikuloso, pero yung alaga kasi natin, dapat kung paano natin tinatrato yung ating sarili, ganun din natin tinatrato yung ating alaga kung gusto natin siyang makapagbigay sa atin ng pinakamalaking benepisyo. Di ba, engineer? Tama ka. Pwede na ako maging endorser ng BMEG eh. Ano ito? Sinasabi ko sa inyo. Okay. Lagi at lagi na lang nababanggit po itong BMEG Premium. Napag-uusapan kasi tayo eh. Laging napag-uusapan pagka world class ang equipment, world class ang state of the art ang mga kagamitan. Sabi nyo, galing pa sa Europe. Kung ba yan? Open ba sa public? Pwede ba nating makita yan? Pwede nyo ba kaming itour dyan? Pwede naman nating tingnan para makita rin ni Mang Pake kung gusto niyang Oo nga, makita no? yung mga equipment natin para makita niya kung paano namin ginagawa Kumbaga, yung premium hindi lang puro kwento to. Oo. Para makita niya yung totoong production area. Oo nga. Siyempre, kailangan nating sumunod sa safety protocols ng planta. COVID safety protocols? Check. Orientation? Check. Vest? Check. Hard hat? Check. Ready na tayo. Let's go! Ang mga kababayan nating magsasaka, natutulungan din dito sa feeds production ng BMEG, ano? Oo, kasi sa kanila tayo bumibili ng materyales. Yung ginagamit sa production, sa kanila nang gagaling. Naalala ko pala, meron akong, vlog din natin dito sa BMEG, yung mga farmers natin sa Isabela. May kamote, yung kamoting kahoy. Yung kasaba, Yung kasaba, saka yun nga, marami daw mga nagmamaisan doon na talagang wala silang problema sa market dahil ang ginagawa lang nila, tanim na silang tanim. Tapos kukunin ng BMEG, Opo. dadali sa mga planta. Napakalaki po nito. Ano ba to? Ito ba ang pinakamalaking planta ng BMEG? Isa ito sa mga planta ng BMEG na bago na ganito lahat kalaki. Actually, 5 na itong operational eh. Opo. Isa dito sa San Ildefonso, tapos sa Maribeles, Bataan, Okay. meron tayong isa doon. Sa Taguloan, Cagayan de Oro, Okay. meron doon. Sa Davao, Santa Cruz, Davao, meron. Sa Mindanao na to. Tapos sa Mandaue, Sa Cebu. Aba, yun. Luzon, Visayas, Mindanao pala eh. Tapos yung sa Isabela, yung pang-anim, commissioning na siya ngayon. Hopefully, third quarter nitong taon, aandar na rin yun. Oo. Engineer, ano pong, para lang maintindihan ko, ano ba itong mga malalaki na to? Mga silo yan, Katanying. Bali, silo, dyan yung nilalagay yung mga, ini-imbak yung mga nabibili nating raw materials, mga mais sa mga farmers. Dyan inilalagay. So, kahit na tapos na yung harvest season, may mga materials pa tayo magagamit kasi ini-imbak natin dyan. Pwede naman siyang i-preserve dyan nang hindi nako-compromise yung quality ng raw materials. So, ang biosecurity ninyo, hindi basta-basta, ano? Ang biosecurity namin, pagpasok pa lang ng mga truck galing sa labas na magde-deliver ng feeds, dadaan na sila sa disinfection. Kung nakita niyo yung labas kanina, ini-spray lahat ng truck na papasok. Correct. Ano po itong papasukin natin na to? Ito yung warehouse naman, warehouse ng raw material. Ito yung mga nakasako na materials namin, tsaka yung mga vitamin premix na ginagamit din sa production. Nasa 4,000 square meters to eh. So kaya namin mag-stock ng mga
Nasa 50,000 bags na materyales. So ito yan. Dito nag-start yung production. Lahat ng materyales na kailangan, dito siya ihuhulog. Dito siya ibabagsak. Papunta sa mga dosing bin, ang tawag namin doon. Ito yung pinaka-control ng buong equipment building. Tapos ino-operate ito ng mga feed mill engineers natin. Kwento nyo nga po sa amin yung siguro yung mabilisang step by step ng paggawa po ng feeds ng ating mga alagang hayop, lalo ng baboy at manok. Una, i-intake mo yung materyales. Kumbaga, i-prepare mo yung mga materyales na kailangan mo. Ilalagay mo yun sa dosing bin. Sa dosing bin, doon ka gagawa ng mga recipe o yun yung formula, kung tawagin. Yung formula ng feed. Tapos, i-input yun doon sa WinCost. So, ibig sabihin, automation yung buong proseso. So, malayong-malayo na magkaroon ka ng problema basta tama yung in-encode mo na formula. Sa grinding naman, dalawa yung hammer mill namin. Pwede kang gumawa ng coarse grind, pwede kang gumawa ng fine grind, depende dun sa requirement nung hayop na kakain. So pagka grind mo, pupunta na yun sa mixer. Ang mixer namin dito, yun yung pinaka-latest na model ng Buehler. Sa pellet mill naman, gumagamit yan ng steam. May boiler dito, steam ang gagamitin para makapag-pellet ka ng maayos. So yung pellet mill na to, state of the art, galing Europe, Buehler siya, inilalabas niyang produkto talagang, kumbaga, yung PDI, Pellet Durability Index, yun yung tigas ng pellet. Ibig sabihin, pagka matigas siya, kasi pagka dadalhin mo sa farm, mayroon pang handling yan eh. Yes. May tendency na madurog, dumami yung fines. So ito matibay. Ito matibay yung nailalabas na pellet. Ang importante dito, gusto kong ma-emphasize siguro sa mga nanonood sa atin, gaano ka-importante na yung mga gamit na ginagamit natin, state of the art, mga hindi maliit ang ginastos ng San Miguel dito ha. Malaki. Baka bilyong piso ang ang halaga ng ginastos isang dito. planta. Bakit kailangan ganun? Anong kahalagahan ng ganong klase ng equipment po, engineer? Dahil pagka yung equipment mo, state of the art, katulad nito, automated lahat. Kumbaga, yung human intervention dun sa process, wala. So, lessen yung contamination sa linya. Ibig sabihin, ang operator kasi nasa control lang. Hindi katulad dun sa ibang planta, sa mga conventional na planta, mano-mano ang ginagawa dun eh. So, yung error, malaki yung porsyento. Unlike dito sa amin, dito sa planta ng San Ildefonso, saka sa lahat ng planta ng San Miguel, automated lahat. Kaya sigurado na kung ano yung binigay na formulation ng nutritionist, yun yung lalabas na produkto dun sa bagging. Engineer, saan po tayo pupunta ngayon? Sa may bagging na tayo, yun na yung finished goods na makikita na natin yung produkto na inilalabas ng BMEG. Let's go! Ito yung nananahe, no? Kaya pala may sinuulid dito eh. Ito yung nananahe, oh. Robotic palletizer. Lahat ng BMEG na tinatayo, meron na silang ganyan. Dito sa Pilipinas, BMEG pa lang ang meron. Yun oh, galing. Di ba napapagod yung robot na yan? Basta maganda lang yung maintenance, hindi siya mapapagod. Bali, kada linya, 9 bags per minute. So yung dalawang linya, nakaka-18 yan per minute. Ang bilis, ano? Eh kung tao lang yan, kung mano-mano, di sakit lang. So malaki yung advantage talaga ng robotic palletizer na ginagamit. So, yung binanggit nyo kanina, ito yung pinaka-highlight ng tour natin. Ito dahil ito yung, nandito na yung finished goods, nandito na makikita natin. Nilalabas na yung produkto ng BMEG. Okay, so andito na tayo, engineer, sa pinaka-finish line ng tour mo sa akin, ano? Oo. Andito yung mga finished goods.
Tapos, dito na yung kinakarga na dun sa mga truck, ano? Papunta na yan ng farm, dealer. Ayan. At kung saan-saan pa na ma-access ng ating mga hog racers, ano? Ayun. Teka muna. Bukod sa makakakuha ng mga premium feeds ang ating mga hog racers, meron po ba kayong ibang maibibigay na ayuda sa ating mga hog racers ngayong panahon ng ASF? At syempre, pandemya na rin, Engineer. Madaming programa ang BMEG, particular ang sales pagdating dyan sa pagtulong sa ating mga hog racers. May mga seminars silang ginagawa, bagamat online man lang yon, pero seminar pa rin at natuturuan nila yung mga hog racer natin kung ano yung pwedeng gawin para mapababa yung epekto ng ASF sa kanilang mga alaga. Marami rin silang mga ginagawang binibigyan ng discount, volume discount yung ating mga sales para lang mapababa yung presyo ng feeds ng BMEG para maging makuha ng ating mga hog racer, makagamit sila ng feeds na may kalidad. Pandemya man, may ASF man, tuloy-tuloy pa rin ang suporta ng BMEG sa ating mga hog racers. Kaya makakaasa sila na hindi mapuputol ang pagsuporta ng BMEG sa kanila. Tutulungan silang makabangon sa pandemya at sa dulot ng ASF na to. Okay, salamat Sir Reggie sa napaka-educational na tour mo sa akin. Sige. Sa ulitin. Thank you. Thank you. So, siguro naman marami kayong natutunan sa ating tour sa BMEG plant dito sa San Ildefonso, Bulacan. Nga pala, Pake, nakumbinsi ba kita? Ayun. Sabi nga nung ating bossing dito sa BMEG plant, si Engineer Reggie, ang mga dekalidad na feeds ay tiyak na makatutulong sa ating mga hog racers para maibsan ang kanilang mga pinagtiisan dahil po dito sa ASF. Ano? At hindi matapos-tapos ang ating pagpapasalamat sa BMEG, sa kanilang suporta, no? Suporta sa local Pinoy pork at siyempre sa mga local hog racers tulad ni Pake. Yaw? Katonying, bago tayo maghiwalay, may papakisuyo sana ako kay ano po ba yan? Kung pwede pakibigay yung dalawang Hog Grower 1 para makita niya talaga kung gaano ang quality ng feeds na ginagawa dito sa Ako na bahala dyan. Kami na magdi-deliver para sa'yo. Thank you. Thank you po sa inyo. Pake, surprise! Salamat Katunying. Maraming salamat BMEG. Salamat po sa pinadala niyong feed sa akin. Malaking tulong po sa aking alaga. BMEG na ako. Mapa Luzon, Visayas o Mindanao, may BMEG kang maaasahan. Paniguradong garantisadong better performance ang mga alaga mo dahil sa consistent na supply ng fresh feeds na kayang-kaya nilang ibigay. Mga ka-tune-in, gaya nga ng nabanggit ko kanina, hindi natin dapat na hayaang mamatay ang ating local hog industry. Ngayon, higit kailanman, dapat nating suportahan ang sariling atin. Kaya nga nagpapasalamat po tayo sa pribadong sektor na nagpapatuloy po sa #SupportLocal sa gitna po ng pandemya at kalamidad na ating nararanasan. Ang sabi nga ng BMEG, sama-sama sa laban, walang iwanan. Sa mga ka-tune-in naman nating hog racers, sakalam kayo sa akin Kaya sinagot ko na yan tour sa planta na nagpo-produce ng tunay na premium feeds. Yon! Katulad din ba kayo ni Pake na nag-switch na sa BMEG? Ayos, sana may natutunan kayo sa ating vlog episode ngayon. Thank you! Subscribe huwag mo kalilimutan at i-share ang video na ito. Bye! Happy weekend! Woohoo! Shout out sa inyo mga ka-tune in! Thank you for watching!